Mga kabarak, magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, nandito ulit ang inyong Kuya Barak para magbigay ng free advice, free tips from my real experience. Alright, siyempre, replyan natin tong nag-comment na follower natin, si Mark Louis Talbo. So, ang tanong niya kasi, Sir Kuya Barak, any tips naman po sa qualification sa TEET? Pa-shoutout na din po, keep safe sir. O, yun. Shoutout sa iyo, Mark Louis. And yun, siyempre, sasagutin natin yung tanong mo. Alright, so pagdating kasi sa TEET, sa pag-a-apply, may tinatawag tayong mga disqualification. Siyempre, before we start, gusto ko lang sabihin sa inyo na si Kuya Parak ay isang police officer na graduate ng criminology at hindi po ako dentist or wala po ako sa field ng dentistry. Lahat po ng sinasabi natin na tips and advice is from the real experience and knowledge lamang po sa pag-a-apply nung kami po ay nag-a-apply, syempre. Alright, so yung mga bite types po na tinatawag na disqualification para sa application sa PNP, unang-una po dyan yung overbite. So, yan. Overbite. Nauuna yung nasa itaas. Yan. Yan yung tinatawag na overbite. Next is underbite. Yan. Nauuna naman yung nasa ilalim ng ngipin mo. Next is excessive spacing. Hiwa-hiwala yung ngipin mo. Then, deep bite. Ayan. Yan po yung example ng deep bite. Next is crossbite. Ayan. Crossbite naman po yan. Yung tulad ng ganyan, yung pantay. Pantay yung ngipin mo, pantay yung bite mo. Next is crowding. Ayan, sobra-sobra yung ngipin mo. Ayan, may mga excessive na ngipin ka na tumutubo. Ayan, yan po yung mga disqualification. So sa PNP pa nag-apply po kayo, ang kailangan natin is normal bite. Ngayon, ang tip ko sa'yo, kaibigan, ano ba yung, bite condition mo or teeth condition mo ngayon? So, kung mahaba pa yung panahon, may chance ka pa, punta ka sa dentist mo, try mo magpa-brace. Yan, sa tingin ko kasi kaya mo natanong yan kasi merong kang condition dito sa mga nasabi ko. Yan ang tingin ko kaya mo natanong yan. So, ano ka dyan? Ngayon, para mas malinaw sa'yo, punta ka sa dentist mo, pwede ka magpa-brace ngayon. So, yun, kaya ako nagpa-brace din kasi yung ipin ko noon is, ang condition ko rito is crossbite. Crossbite ako noon. Yan, yung pantay naman, pantay yung bite ko noon. Kaya nagpa-brace ako para hatakin yung nasa ilalim para maging normal bite siya. So, yon, may oras ka pa, kapatid. Ang mapayo ko sa'yo is magpa-brace ka. Habang malayo pa kasi medyo matagal tong pagka yung adjustment pagka nagpa-brace ka So, kailangan basta pag nagpunta ka dun sa dentist mo, okay ka na. Then pabunot mo na rin yung mga sira-sira, pabunot mo, papasta mo, lahat yan pagawa mo na. Para pag nagpunta ka doon, okay na, konti na lang yung compliance sa'yo. Huwag mo sundin yung mga sinasabi ng mga iba dyan na doon na lang, parang malalaman naman doon yan Gawin mo, mauna ka na ngayon. Pagawa mo na yung ngipin mo, kung may kailangan kang palitan, pustiso, jacket, pagawa mo na. Para pagpunta mo ron, konti na lang kung compliance mo, mauuna ka na, tapos sa proseso, mauuna ka na agad. Kesa yung doon mo palang malalaman may papabunot ka, may papajacket ka, matatagalan ka, pupunta ka pa sa dentist mo. 'Di ba? Malilate ka na sa proseso, mauunahan ka na ng mga classmate mo, may iwang ka. So, gawin mo na ngayon, may oras ka pa. Kaibigan, sana magkita tayo sa serbisyo. Matindi ang dito sa dental ang pagdi-disqualified nila ng mga applicant dito kasi importante rin tong dental na to sa phase ng application. Alright, so ganun pa man, ingat ka palagi. God bless sa'yo. See you sa serbisyo. Salamat sa pagsuporta kay Kuya Parak. Alright.